Uminom ka na, mahal kong kapatid. Pagkatapos mong uminom, magpakalantad ka. Giant Sixu, bakit mo ginawa ito sa akin? Kapag nalaman ng mga magulang, hindi ka nila palalampasin. Ang dalawang matandang iyon, ipinaalis ko na sa daan patungong impyerno para mag-reincarnate. At ikaw, hindi ka na rin isang mayamang dalaga. Giant Sixu, pinakain ka ng pamilya Giant ng ilang taon. Bakit ka gumanti ng masama? Dahil kapag patay na kayong lahat, ako lang ang magiging tunay na mayamang dalaga ng Jiang. Ano pa ang hinihintay mo? Patayin mo na ako. Huwag kang magmadali. May halaga ka pa sa akin. Halos epektibo na ang gamot. Itapon sa kama ni Shenyi. Ang init. Nasaan ako? May problema ang ininom kong alak ngayon. Sino ang may lakas ng loob na maglagay ng gamot sa akin? Sino ka? Bakit ka nasa kwarto ko? Bakit may amoy ng black licorice sa'yo? Sino ka talaga? Pakiusap, hayaan mo akong umalis. Ngunit ngayong gabi ay napakabangis. Kung hindi dahil sa likas kong pagkabawg. Paano mapupunta ang kama ni Shanisa? Babaeng itong si Jiang Sining. Kunchay, bantayan mo ang maliit na babaeng ito. Shenyi, tingnan mo. Ang kilay ng bata ay napakapal, katulad mo. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Shenye, talagang anak mo ang bata. Kaya ba ang babaeng nakasama ko isang gabi isang taon na ang nakalipas? Ay talagang si Jiang Sixu. Kapag nakalabas ka na sa iyong courterium, magdaraos ako ng kasal. Palayain mo ako, Jiang Sixu. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Mahal kong kapatid. Jiang Sixu, ibalik mo sa akin ang anak ko. Ano ang sinasabi mong kalokohan? Saan galing ang bata? Hindi mo ba alam na ang ipinanganak mo ay patay na sanggol? Hindi, impossible. Kanina ko lang narinig ang iyak ng bata. Impossible. Hangal kong kapatid. Kung magmamakaawa ka sa akin, baka ipadala kita sa kanya. Pagsasama-sama. Jiang Sixu, kahit bumaba ako sa impyerno, hindi kita palalampasin. Mukhang oras na para ipadala ka sa impyerno. Hindi ako namatay. Hindi ko inaasahan. Ang pinagkakatiwala ang ate ko ang magpapadala sa akin sa impyerno. Ngunit dahil sa isang one-night stand na lalaki, hindi sinasadyang nakuhang muli ang buhay na ito. Ang impyerno ang nagbigay sa akin ng bagong buhay, ang pagnanasa ang nagpapalaboy sa akin. Jiang Sixu, tiyak na mararamdaman mo ang parehong pagkasunog at matinding sakit. Ang utang mo sa akin. Magbigay ng card. Isang pangit na kamay. Ang dealer ng Kin Group. Ailan naging ganoon kababa ang pamantayan? Ang mga ito ay sumira sa swerte ko. Hindi na ako maglalaro. Mga walang silbi, umalis na kayo. May bagong aplikante ng dealer ngayon, di ba? Nasaan siya? Tatawagin ko na siya. Hayaan mo akong subukan.
Sino ito? Ang ganda. Bumalik na ako, ate ko. Mabuti, sa wakas may kapansin-pansin. Mga boss, sinong mananalo? Akin ang malaking card na ito. Boss Tsue, medyo kawili-wili ang dalagita. Bagong dating. Medyo may kasanayan, ngunit mukhang isang maliit na puta. Sayang, patay na siya. Eliminado ka. Shenyi, Bilisan, ang ashtray. Ayaw na ayaw ni Shenny sa amoy ng sigarilyo. Bilisan. Naninigarilyo ka na naman. Paumanhin Shenny, natempt lang ako. Isang hit lang, sinabihan na ako ni At. Akala ko kung gaano kalaki. Spade 3 lang pala. Kung gusto mong magtrabaho dito, dapat sumunod sa mga patakaran. Kung si Shenny ang nagsabi, manatili ka. Jiang Sixue, ang laro natin. Ay magsisimula ngayon. Abangan mo. Ikaw ang susunod na bababa sa impyerno. Mga boss, mabuhay kayo. ang mga bagong dealer ay dapat sumailalim sa aking pagsusuli. Kung may hindi kwalipikado, dapat tanggapin ang aking personal na pagtuturo. Sige, kung mananalo ka, kakainin kita. Kung ako naman, kakakainin kita. Kakainin kita, ano? Sige, kuya, sasabayan kita. 4 na king. 4 na ace. Natalo ka, Kuya Kun. Paano nangyari yon? Sundin ang taya. 10:00 ng gabi, kakainin kita. Naalala mo ba itong lugar? Sino ka? Ano ang gusto mo? Naalala mo pa ba ang tao sa litrato? Paano ko malalaman? Mukhang hindi pa sapat ang sakit. Sabihin mo, bakit mo ginawa ang pamilya Jayang noon? Lahat sila pinatay. Sumusunod lang ako sa utos. Wala akong kinalaman diyan. Sino ang may kinalaman? Si Jiang Sitsu. Noon, siya ay nahulog kay Shenyi. Para makuha si Shenyi, ginawa niya ang lahat. Gusto niyang maging tanging heiress ng Jiang clan. Para lang makaupo bilang MRS kin. Naalala ko na, ikaw ang kapatid ni Jiang Sitsu. Jiang Sining. Hindi ka pala namatay. Hindi, ako ay dealer mula sa impyerno. Jayang Sixue, kukunin ko ang lahat. Kasama ang lalaking pinakamamahal mo. Mga boss, halika't maglaro. Bilang dealer, hindi mo pa kayang hawakan ng maayos ang baraha. Hindi ka kwalipikado. Umalis ka na. Madulas ang kamay pero magaling ang diskarte. Paano ang kakayahan ko? Pwede itong subukan mismo ni Shenye. Laro tayo ng isang round. Kung hindi ka nasisiyahan, Shenye, ako na ang aalis. Maglalaro ka sa akin.
Ikaw ang una. Mula noong siya ay 18 taong gulang, si Shen Yi ay hari ng sugal. Sa loob ng 10 taon, hindi siya natalo. Hindi siya madaling kalaban. Baguhan lang ang batang ito, swerte lang. Mukhang babalik ang lahat na natalo niya, kasama ang tubo. Pero may isa akong kondisyon. Hindi pera ang pusta ko. Anong gusto mong pusta? Ang gusto kong laruin ay ang gusto ng mga boss. Kapag natalo ako sa isang round, maghubad ako ng isang damit. Pero kung mananalo ako, ako ang upo sa pangunahing pwesto. Halika. Ang galing talaga ni Shenye, natalo ako. Nanalo na naman si Shen Yi. Batang babae, maghubad ka na. Hubarin mo na yan. Tama na yan. Sundin ang usapan sa pagsusugal. Umalis ka na. Hindi. Ako ang nanalo. Bilang dealer, ang pinakamahalaga ay ang abilidad na akitin ang mga manunugal. Maliwanag na ako ang panalo. Niloloko mo ako. Amateur na galaw lang yan, nahiya ako sa'yo, Shen. Pero ang pinakamahalaga, nanalo ako ng negosyo para sa'yo. Bakit may amoy din ng black licorice sa kanya? Bakit may amoy ng black licorice sa'yo? Shen, magtatrabaho ako ng maayos. Imbestigahan niyo itong dealer na si Yuan Qian. Ano ba talaga ang pinanggalingan niya? Kung curious ka, Shen, diretsuhin mo na lang ako. Pero Shen, pwede mo ba muna akong tulungan? Isara ang zipper ko. Alam mo ba ang ginagawa mo? Tumutulong ako kay Shen na malinawan. Shen! Kahit ito maliit na tulong. Ayaw mo pa akong tulungan. Bakit may amoy ng black licorice sa'yo? Alam din pala ni Shen ang gamot na ito. Ang black licorice ay gamot sa sakit. Pero nakamamatay na lason din. Curious ako, aling aspeto nito. Ang gustong malaman ni Shen. Sagutin mo ang tanong ko. E di tulungan mo muna akong isara ang zipper, Shen. Shen, ano tong ginagawa mo? Ito ang dapat na amoy ng mga ordinaryo. Binabalaan kita. Magtrabaho ka ng maayos. Kapag may susunod, hindi kita palalampasin. Binibini, malamig sa gabi, magsuot ka nito. Salamat Sinyan, pero ngayon, hindi na ako ang binibini ng pamilyang Jiang. Tawagin mo na lang akong Yuan Qian. Binibini, hindi. Bibi Yuan, nang mapatay ang amo. Pumasok ako sa kasino ng mga Jiang. Sa mga taon, inamasan ko ang bawat kilos ni Jiang Sitsui. Ano mang gusto mong malaman, tanungin mo lang ako. Ah, nga pala, binibini. Si Kunchai, hinanap siya ng mga kaaway niya. At pinatay ng dugo-dugo. Malinis ang pag-aayos sa katawan. Walang hinala na ikaw ang may kagagawan. Hindi na kailangan galawin ang masasama, may Diyos ng bahala. Alam mo ba si Kinshen? Mga katulad niya, ano kaya ang ginagawa nila ngayon? Para sa mga katulad niya, ang gabi ang oras ng panganib. Malamang nasa kasino, nananalo ng malaki. Kung iyan ang normal niya ngayong gabi, iniisip niya ako.
Miss, hindi ba't gusto mong gamitin si Kinshen? Maghiganti kay Jiang Sitsu. Si Kinshen, isa siyang lubhang mapanganib na lalaki. Maaming babae ang nagtangkang umakit sa kanya. Kalahati ihalos mamatay sa paghihira. O kaya'y kay Jiang Sitsu, lihim na inaayos. Ang paghihiganti mong ito, napakalaking halaga ang kapalit. Mula noon, ang hindi makamit ang laging pinag-iisipan. Kung nabalisa na ang puso ni Kinshen, papagliyabin ko ang selos ng isang lalaki. At palakasin. Kinshen, lumabas ka. Ako si Suoton, isang buhay lang, gusto kong magsugal. Boss Suoton, ang Kins Casino ay may dayaan. Para lang maubos ang yaman mo. Sayang, nakasalubong ng isang mandarayang kasino. Ngayong araw, kahit mawala ang buhay ko rito, papagbayarin ko si Kinshen. Siraan ninyo. Tingnan natin kung kaya mo. Boss Soton, bisita kayo ng kasino. Kung maglalaro, malugod kayong tinatanggap. Kung hindi, huwag kayong magalit kung hindi kami magpapakabait. Swerte mo. Tara na, Alice. Tumigil ka dyan. Huwag na kitang makita ulit. Umalis ka. Tara na. Ayos ka lang. Sabi ko na sa'yo, Ayos ka lang. huwag mo akong papuriin kung hindi. Asawa. Ayos ka lang. Huwag mo akong papuriin kung hindi. Asawa. Asawa, ayos ka lang. Ayos lang. Kailangan kong gawin mong asawa ako. Para malaman ni Kinshen na may asawa na ako, saka lang. Mag-aalab ang selos niya bilang lalaki. Dati, alam ko lang na mahirap ang trabaho mo. Hindi ko inaasahan na ganito pala ito kadelikado kung nasaktan ka kanina. Ano na lang ang mangyayari? Sobrang mag-aalala ako. Shenye, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Kami ni Sinian ay mag-asawa. Sa hinaharap, siguradong magsisikap kami ng gusto para sa kapakanan ng asosasyon. Umaasa kami na patuloy kang gagabay sa amin, Shenye. Mabuti. Isang may asawa nangahaspang maglaro sa akin. Mahal, narinig ko na may nagkagulo kanina. Ayos ka lang ba? Mahal, sobrang nag-alala ako sa iyo. Mahal, ang sakit ng puwet ko. Tama na. Hindi pa ba sapat ang ginulo mo? 5 taon na, hindi mo pa ako hinahalikan. Talaga bang hindi mo kaya? O ayaw mo lang? Jiang Sixu, nakabukas na ang pintuan ng impyerno para sa iyo. Maligayang pagdating sa paraisong inihanda ko para sa iyo. Magandang araw, Ete. Gulat ka ba? Hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo. Paumanhin, ate. Ano ito? Hindi ko rin alam. Kanina lang nang dumaan ako sa may pintuan. Napansin kong kumakalat ito sa lahat. Natatakot akong baka makasama ito sa imahe ni Shenye at sa inyo. Kaya sinikap kong kolektahin ang lahat. Impossible. Iyak na may nagkakalat ng sismis. Tama, ate. 5 taon na kayong kasal ni Shenye. Napakabuti niya sa inyo. Kitang-kita kung gaano niya kayo kamahal. Paano siya makikipagrelasyon sa ibang babae? Sino ang may masamang balak? Nangahas pang magkalat ng ganitong chismis sa teritoryo ni Kinshen. Siguro, sobrang tapang na nito o kaya naman. Itago mo itong lihim. Kung may malaman ang kahit sino, papatayin kita. Magsalita ka. Totoo ba ang mga litratong ito? Sino ba talaga ang babaeng ito? Bingi ka ba? O baka naman, hindi nyo lang ako. Iginagalang bilang et. Lumabas kayong lahat. Ayos ka lang ba, ate? Lumabas ka rin. Ate, iniisip ko kahit may nagkakalat ng chismis. Hindi natin dapat hayaan itong kumalat. Kaya naghanap ako ng lugar at sinunog ang mga litratong ito. Huwag kang mag-alala na ayos ko na.
Ang mga nakakita. Tiyak na hindi magkakalat. Sino ka ba? Bakit ka makikialam sa relasyon namin ni Shani? Ate, noong pinayagan mo akong manatili sa asosasyon, utang na loob ko iyon sa inyo. Lagi kong naaalala, ang babae ang pinaka-nakakaintindi sa kapwa babae. Siguro hindi mo kailangang magmadaling itulak ako palayo. Siguro matutulungan kita. Tulungan ako saan? Tulungan kang malaman kung sino talaga ang nagkalat ng chismis o tulungan kang mabawi ang lahat ng gusto mo. Kasama na ang pagmamahal ni Shenye. Sage. Tulungan mo akong makuha ang kanyang katauhan at puso. Tanong ko lang sa mahabang panahon. Ano ba talaga ang problema ninyo ni Shenye? Anak. Palagay ni Shani, hindi ako sapat na nagmamalasakit kay Tian. Hindi ako isang karapat-dapat na ina. Ate, sa pag-aalaga sa bata, basta't may puso, may ganti. Balita ko malapit nang mag-birthday si Tian. Bakit hindi tayo mag-party? Masaya ang bata, si Shenye. Ay makakaramdam ng iyong pagmamalasakit. Mahal, ilang araw na lang. Ay birthday na ni Tian. Gusto niya ng fairy tale princess. Mag-party tayo. Ang may tema. Ikaw gumawa nito. Mahal, ako ang nanay ni Tian. Kung hindi ako, sino pa ba? Hindi pa kita nakita noon na ganito ka kaalaga kay Tian. Anong nangyari ngayon? Aminado ako, noon ko siya napabayaan. Sa susunod, matututo akong makisama ng maayos sa bata para mas maging masaya ang pamilya natin. Gawin mo ang sinabi mo. Hoy, Ate. Tulad si Shani, na mag-party para kay Tian. Pero ang plano mo ito sa pag-aayos. Kailangan mo akong tulungan. Huwag kang mag-alala, ate. Ako ang bahala, pero mabuti sa bahay ang party maginhawa. Pamilyar pa kay Tian. Ikaw na ang bahala sa mga ganyang bagay. Sa pagpasok sa bahay mo, lalo akong lumalapit kay Kinshen. Ate, nandito na ako. Pero alam mo ba, Jiang Sichul, hindi ang katauhan ni Kinshen ang gusto ko, kundi ang kanyang puso. Ate, wala ba si Shen sa bahay? Nasa study siya, nagtatrabaho. Bakit? Buti nandito siya. Kasi ate, naiisip ko lang. Sobrang sipag mo. Naghahanda ng birthday party ni Tian. Dapat makita ni Shen ang effort mo. Pero laging busy siya. Baka kailangan ko magparamdam sa kanya. Huwag, ate. Parang pilit. Okay lang to. Mamaya, may gift opening part ako. Doon makikita ni Shen ang pagmamalasakit mo. Gift. Ate, di ka ba naghanda ng regalo para kay Tian? Ganitong bagay. Kung di mo sasabihin, paano ko malalaman? Kasalanan ko, nakalimutan ko. Pero Ed, may oras pa. Ikaw ang bumili ng regalo para kay Tian. Ako na bahala sa decorations. Sige, pupunta na ako. Esan. Ngayon ang pinakamagandang pagkakataon para lumapit kay Kinshen. Tita, di kita kilala. Sino ka? Hello, Tianchen. Ako si Yuan Qian, kaibigan ng mommy mo. Tita Yuan. Ang ganda-ganda mo. Parehong malaki ang mata natin. Kung nabuhay lang ang anak ko, siguro ganyan na rin siya kalaki ngayon. Bilis, samahan mo ako sa Central Avenue. Bibili tayo ng regalo para sa prinsesa. Pero ngayon, nandito lang. Sina Shen at Yuan Qian sa bahay. Di ka ba natatakot? Nag-iisip ka masyado. Asawa na si Yuan Qian. Ang iniisip lang niya yung asawa niya. Saan siya kukuha ng interes sa ibang lalaki? Tita Yuan, gusto kita ni Tian. Pwede bang madalas ka dito para makipaglaro sa akin? Siyempre naman. Ngayon na, laro tayo ng game na to, okay? Ayos. Gustong-gusto ko maglaro. Anong laro? Tagwan? Sige.
100. 99, 98. Magtatago na ako. 97. 54, 53, 52. 51. Dito na dapat ang study room. Sino ang nagpahintulot sa iyong pumasok? Nasaan ang security? Huwag. Naglalaro kami ng taguan ni Tian-Tian. Hindi mo siguro gustong masiraan ng loob si Tian-Tian, di ba? Tita Yuan. Nakatago ka na ba? Hahanapin na kita. Nakatago ka sa likod ng kurtina ng kwarto ko. Nahuli ka. Paano mo ipapaliwanag ito? Lumabas ka. Tita Yuan. Efe. Ginoong Shen, ganito ang sitwasyon natin ngayon. Hindi dapat makita ni Tian-Tian, di ba? Paano ko ito ipapaliwanag? Nandito si Tita Yuan. Bakit wala rin dito? Tita Yuan, saan ka napupunta? Salamat, Ginoong Shen. Kanina, salamat sa iyo. Kaya hindi ako nakita ni Tian-Tian. Pinag-apoy mo. Gusto mong tumakas. Ginoong Shen, balak mo ba akong patayin? Pinagplanuhan mong lapitan ako ng ganito pero wala kang listening device. Sayang ang pagpunta mo. Akala ko, itinuring mo lang akong kriminal kanina, Ginoong Shen. Akala ko pa naman, Pumunta ako sa Kin Group bilang dealer. Paulit-ulit kitang inaakit. Sabihin mo, ano ba talaga ang gusto mo? pera o kaya katanyagan. Ikaw ang gusto ko. Matalino ka talaga, Ginoong Shen. Walang makakapagdaya sa iyo. Kanina, nang ginawa mo iyon, akala ko. Gusto mo akong maging kabit. Isang babaeng may asawa na. Walang hiya. Ikaw, isang lalaking may asawa na. Matapang ka bang magsabi na talagang hindi ka naaakit sa akin? Mag-asawa kami. Sa hinaharap, magsisikap kaming dalawa para magtrabaho sa club. Sana ay tulungan mo kami, Ginoong Shen. Makakapanlin lang ka sa iba pero hindi sa akin. Sabihin mo o mamatay. Pumili ka. Akala ng lahat masaya kami ni Sinian. Pero pakitang tao lang iyon. Ginagawa lang niya iyon para sa publiko. Ito ang katotohanan. Nawalan ako ng mga magulang noong bata pa ako. At wala akong kakayahang kumita, kaya umaasa lang ako sa kanya para mabuhay. Kaya sumusunod ako sa kanya, hinahayaan siyang manakit at magmura sa akin. Masasabing, hindi ko gustong tumakas, pero mas tama sigurong sabihing hindi ako makakatakas. Kaya, anong kinalaman ko dito? Akala ko, Shenye, maaawa ka sa akin. Ginang, nakabalik na po kayo. Nasaan si Yuan Qian? Nandito lang kanina. Hindi ko alam kung saan siya ngayon. Abala pa rin ba si Shani?
Hindi pa siya lumalabas. Bakit mo naman naisip na maawa ako sa'yo? Dahil lang. Malapit na malapit tayo ngayon. Nasa iisang silid tayo. At hindi mo pa ako itinutulak palayo. Alam ba ni Jiang Sixu? Pinagplanuhan mong lapitan siya, ang totoo. Asawa niya ang target mo. Papaalam mo ba sa kanya? Honey. Yuan Qian, nasaan kayo? Ang buhay o kamatayan mo, hindi pa karapat-dapat pag-isipan. Ganoon ba? At si Shenyi at ako. Nasa silid aklatan. Honey. Anong ginagawa ninyo? Ate, ang handaan para sa kaarawan ni Tian Tian. Ay nakahanda na. Wala ka kanina sa bahay, kaya naisip kong. Ipauna muna kay Shenye. Para makita kung magugustuhan ni Tian Tian. Honey, ganoon ba talaga? Kung hindi, ano sa palagay mo ang mangyayari sa amin niya? Handa na ang pagkain, magsisimula na ang birthday party. Honey, tara na. Maligayang kaarawan, Chan Chan. Sana'y laging ligtas at malusog. Salamat, Shenye. Para saan? Salamat, Shenye, sa patuloy na pag-aalaga. Shenye, ano ang problema? Ang pagkain ba ngayon ay hindi mo gusto? Sumama ka sa akin sa labas. Huwag ka nang manggulo. Hindi ka welcome sa Qin family. Umalis ka. Shenye, gusto mo ba ng pustahan? Huwag kang maglaro-laro. Sa pagkakataong ito, pupusta ako na magkakagusto ka sa akin. Tiyak na matatalo ka. Ang pamilya, iyon ang aking hangganan. Talaga ba? Pero bakit parang mapanalo na ako? Shenyi, Ang background ni Rong Yuan Qian. Ano na ang nalaman? malinis ang record ng babaeng ito. Pero Shenyi, lahat ng hindi kilalang variable, senyales ng panganib. Mas mabuti pang mawala na lang siya. Shenyi, tingin nyo ba? Huwag muna, may amoy din siya ng black licorice. Tuloy ang investigasyon. Sabihin mo sa akin kapag malinaw na. Sage, Salamat. maging mas maingat si Kinshen sa'yo sa hinahara. Mag-ingat ka. Ang galit ay emosyon din. Ang taong tulad ni Kinshen, hindi magkakaroon ng emosyon sa hindi mahalagang tao. May punto ka. Dapat totoo ang pain para kumagat ang isda. Kaya kailangan ko pa ng tulong mo, magpanggap tayo. Bakit kakaunti ang tao ngayon? Nasaan si Yuan Qian? Tinawag ni Xinyan nang umalis siya. Umalis na rin lahat ng mga boss. Sinabi ko na, ayaw ko sa mga nakakadiring ganoong kumpulan. Wala kang karapatang tumanggi, huwag kang magpakapal. Asawa kita, hindi ari-arian mo. Umalis ka na. Umalis ka na. Tulungan mo ako. Halika rito. Umalis ka. Nawalan ako ng magulang ng bata, walang kakayahan kumita.
Umaasa lang sa kanya, kaya sumusunod sa utos niya. Pinapabayaan ko siyang manakit at magalit, hindi sa ayaw kong tumakas. Kundi hindi ako makakatakas. Saklolo, pakiusap. Hindi dapat tumaya ng malaki, tama. Mahal, huwag mo na akong saktan. Alam ko na ang pagkakamali ko, mahal. Patawarin mo na ako. Shenyi, bakit ka nandito? Lumabas ka. Pasensya na. Kinshen, ang init sa mga mata mo. Naiparating na sa akin. Ang apoy ng selos ng lalaking ito, nasa puso mo na. Nag-aalab na. Mahal, hindi ba boss sa club ngayon? Bakit ang aga mo umuwi? Sino ang nagpahintulot sa iyo na magsuot ng bestidang ito? Hubarin mo. Asawa, huwag kang magmamadali, maghuhubad na ako. Asawa, handa na ako. Asawa. Kasalanan ko lang sa pagiging mabagal, kaya nawala ang interest mo. Yuan Qian, tingnan mo itong dalawang dress. Alin ang mas maganda? Yung pink, mas nagpapaputi sa kutis ni ate. Tama ka, pink yung suot ko kagabi. Kaya pala gustong-gusto ni asawa. Ek! Ang saya mo ngayong araw, may magandang nangyari ba kagabi? Ito ay lahat dahil si Master Shen ay kaya walang pasensya noong gabi. Pag-uwi namin, agad niya akong parang isang hayop, parang kailangan ko pang maghanda ng mas maraming damit na gusto niya. Hindi ko akalain na nakakuha pa ng advantage si Jiang Sixu. Parang oras na para gumawa ng matinding hakbang laban kay Kinshen. Asawa mo si Yuan Qian, ang mga bagay tungkol sa kanya. Ikaw lang ang magdedesisyon. Pera, may sapat tayo nito. Salamat, Boss 2. Si Yuan Qian ay sa inyo na. Oh, nga pala, ilalagay ko ang gamot pangkatulog. Sa gatas na lagi niyang iniinom. Pagkatapos, ihahatid ko siya sa inyong EIE private room. Master Shen, may kaibigan akong nasa ospital. Sinabi niya sa akin na nagpa-full face cosmetic surgery si Yuan Qian. Ang ginawa niyang ito, siguro paaburahin lahat ng bakas ng kanyang nakaraan. Tunay na delikado siya. Uwi na tayo. Master Shen, Yuan Qian hindi. Isang simpleng tao. Hindi pwedeng may mangyari masama sa kanya. Ako, kami lang, biglang naaki sa itsura niya, simula ngayon. Hindi na namin ulitin, hindi na talaga. Bigla lang kaming naadi. Kayo dalawa, palagi naman kayong gumagawa ng kalokohan dito sa club ah. Matagal ko na kayong hindi gusto. Sabihin ninyo, ano ba ninyo ang maghahasaswahan niyo? Ako, Ayaw ninyong magsabi, ano? Tatakbo ka. Yuan Qian! Yuan Qian! sino to? Ligtas na tayo. Sigurado ka ba na ligtas na kayo? Ano ang gagawin mo? Shenye, nandito ako. Shenyi, tulungan mo ako. Tulong! Patayin niyo sila. Shenyi, hindi. Shenyi. Shenyi, huwag. Shenyi.
Okay ka lang ba? Shenyi, bakit ka nandito? Ako, Apos na. Sobrang takot talaga ako. pasensya na, Shenye. Hindi ko sinasadya. Masakit lang talaga. Ang sakit. Hindi mo ba sinabi gusto mong maging babae ko? Bakit mo ako itinulak? Shenye, sinabi mo dati, ang hangganan mo ay pamilya. Ganoon din ako. Hindi tayo pwedeng maging makasarili. Sa susunod, tayo na lang. Huwag na tayong magkita. Miss, dahil ang layunin mo ay lumapit kay Kinshen. Bakit mo siya tinanggihan? Ngayon, iniligtas ako ni Kinshen. Totoo, may gusto siya sa akin. Pero kung madali ko lang, tinanggap ang pagmamahal niya, magiging alaga lang ako. Tulad ni Jiang Sixu. Isang walang kwentang kasama. Higit pa ang gusto ko. Gusto kong mahalin niya ako ng lubusan. Mabaliw siya sa akin at saka sunugin ang puso ni Jiang Sixu. Tuloy po kayo sa loob. Nasaan si Wang Qian? May problema daw sa bahay. Nagpaalam siya. Walang pahintulot ko. Sino ang nagpapaalis sa kanya? Shenye, dati sa club, kapag nagpapaalam ang mga tao, hindi mo naman pinapansin. Isang babae, gusto lang lumitaw, gusto lang mawala. Naglakas loob pa siyang paglaruan ako. Shenye, may gusto ka kay Yuan Qian. Papa, nakauwi ka na. Alam ng papa na mismo ako, kaya maaga akong umuwi. Ang tagal na hindi naglalaro dito si Tita Yuan. Miss na miss ko siya. Papa, ikaw ba ang nagbigay sa kanya? Ng maraming trabaho kaya wala siyang oras para sa akin? Ang sama mo. Si Tita Yuan, kaibigan niya ni Mama. Tanungin mo si Mama tungkol dyan. Jiang Sixu. Tawagan mo na si Tita Yuan, miss na miss ko na siya. Gusto ko siyang makita kaagad. Intian-tian, huwag kang magsalita ng ganyan. Kausapin mo ako ng maayos. Nanay mo ako. Ingat ka baka kita ay saktan. Ano? Wala ka sa club. May mga dapat asikasuhin, nagpaalam ako sa club. Hay, sige na. Mamaya na lang. Si Tian ang gustong makita ka. Pumayag si Yuan Qian, mamayang gabi. Kakain tayo sa bahay. Yehey! Aling Wang, dagdagan mo ng isang set ng kubyertos mamayang gabi. May bisita tayo. Sage. Oh, Aya. May lakad si Shenny mamayang gabi. Huwag mo na siyang ihanda. CJ, nakuha ko na. Ang tagal-tagal ko nang hindi nakakasama si Tiantian sa pagkain. Kakain muna ako kasama si Tiantian mamayang gabi bago lumabas. Yehey! Ang saya. Mamayang gabi, kasama ko ang paborito kong tatay at si Tita Yuan. Pareho silang kasama ko. Halika, sama ka sa akin maglaro. Yuan Qian, simula nung huli kang makita ni Chan, paulit-ulit niya akong kinukulit na makita ka. Tungkol sa birthday party noon, ikaw ang naging malaking tulong. Ate, kayo ni Shenye, palagi ninyo kaming inaalagaan. Kami naman bilang mag-asawa, natural lang na tumulong sa inyo. Shenye, matagal na tayong hindi nagkita. Lanan. Tingnan mo, hindi ko inaasahan na si Sinyan, na palaging mukhang mahinhin, ay biglang nagiging excited sa ganitong bagay.
Sandali lang yon, nawala lang sa sarili. Nakakahiya sa'yo, ate. Ate, may dala akong regalo para sa'yo. Nag-research ako dati tungkol sa pabango at napag-alaman ko na ang amoy. Hindi lang nakapagpapanatili ng alaala, kundi nakakapagpagalaw din ng damdamin. Sana ang kandilang ito na may pabango ay makatulong kay Shenye. At sa'yo, ate, na maging mas malapit sa gabi. Ayos to, anong amoy? Ito ang natatanging amoy ng black licorice, malalim at misteryoso. Binigyan ko ito ng pangalan, di malilimutan. Mahal. Amuyin mo. Naamoy ko na. Mahirap bang kalimutan? Subukan mo, Shenye. Gusto mo ba? Gusto. Tita Yuan, dumating ka na. Miss na kita. Miss ka na rin ni tita, ha? Noong isang araw, nagturo sa amin sa kindergarten ng paggawa ng handicraft. Gumawa ako ng tasa para sa iyo, nasa kabinet. Talaga? Sige, titingnan ko. Shenny. Nandyan si Jiang Sixui, nakita niya. Paano natin ipapaliwanag ito? Eh ano naman? Eh si Tian Tian, paano kung makita ni Tian Tian? Shenny, lumagpas ka na sa hangganan. Ate, naalala ko bigla, may gagawin pa ako sa bahay. Uwi na muna ako. Chen Chen, ang regalo mo sa akin, nagustuhan ko talaga. Sa susunod na lang ulit ako kakain dito. Paalam. Paalam. Hoy, mahal, akala ko ba kakain tayo sa bahay ngayong gabi? Saan ka pupunta? May trabaho sa club, mauuna na ako. Mukhang oras na para magsara ng lambat. Bakit mo pa ako pinapamahal sa taong hindi dapat? Kung mas maaga ko siyang nakilala, kaya. Hindi na sana ako nagdusa ng ganito. Kung ayaw mo naman talagang iwan ako. Sa pagkakataong ito, hindi ka na makakatakas. Shenye, ayokong dahil sa pansamantalang pagnanasa at bugso ng damdamin, gumawa ka ng maling desisyon. Paano kung hindi ito bugso lang? Yuan Qian. Seryoso ako sa'yo. Nasa isang nabigong pag-aasawa ako. Matagal na akong sugatan. Kaya, Shenye, kahit na gusto kita talaga, hindi ko kayang maniwala sa iyong salita lamang. Na seryoso ka sa akin. Kaya sabihin mo sa akin. Ano ang gagawin ko? Patunayan mo sa akin. Sa susunod na Sabado, kung pupuntahan mo ako, ako ay magiging sa iyo. Mahal, tinitingnan mo ang birthday ko, hindi kaya gusto mo? Bigyan ako ng sorpresa. Sa bahay na lang tayo ngayong taon, magdiwang tayo ng maayos. Seg. Sa susunod na Sabado, kung pupunta ka sa akin, magiging sa iyo ako. Mahal, ikaw ba iyan?
Ate, maligayang kaarawan. Ikaw ba ang naghanda ng lahat ng ito? Nasaan si Shenye? Wala siya nang maaga pa lang akong dumating. Ate, huwag kang mag-isip ng masama. Maraming gawain sa asosasyon. Normal lang na abala si Shenye. Kung mag-asawa na kayo, dapat walang hiwalay. Kung gusto mong mag-iwang ng kaarawan mo kasama siya, ikaw na ang mag-una. Naghanda ako ng isang damit para sa iyo. Ate, ang ganda ng damit na ito sa iyo. At hindi ba sinabi mo noon? Paborito ni Shenye ang pink na damit mo. Ang galing ng pagpili ko sa damit na ito. Ate, bakit hindi mo suotin ang damit na ito ngayong gabi? At hanapin si Shenye. Mag-asawa kayo sa hotel. Para magkaroon ng oras para sa dalawa lang. Alis na muna ako. Kinshen, ngayon, tingnan natin kung ano ang pipiliin mo. Shenyi, sinabi ni ate na maghihintay siya sa Garden Hotel, kwarto 307. Ngayong gabi, Garden Hotel, kwarto 312. Siguradong magkikita tayo. Sa susunod na Sabado. Kung pupunta ka sa akin, akin ka na. Honey, nandito na ako. MS Jiang, ako ang floor manager ng Garden Hotel. Ito ay isang boat ng French Vineyard wine na kapareho ng taon na iyong kapanganakan. Sa ngalan ng buong hotel, binabati kita ng maligayang kaarawan. Nandito ka na. Naniniwala ka na ba ngayon na totoo ang sinabi ko? Handa na ang tubig. Hintayin mo ako. Yuan Qian. Yuan Qian, nasaan ka? Ate, ano ang nangyari? Nagpareserba ako ng hotel. Ngunit hindi ko na mahanap si Shenyi ngayon. Mahal na mahal ko siya. Bakit niya ginagawa ito sa akin? Ek, hindi ba kasama mo si Shenny ngayon? Sa napakahalagang araw na ito, wala man lang maligayang kaarawan. Nawala siya. Ate, bakit hindi mo tanungin si Shenye? Sabi ko nga, nawala siya. Tinawagan ko siya, hindi siya sumasagot. Tinanong ko si Erong, sinabi rin ni Erong, na hindi niya alam kung nasaan. Yuan Qian, sabihin mo, hindi ba siya kasama? Ang babaeng iyon noon. Nababaliw na ako. Ate, huwag kang magmadali, kalmahin mo muna ang sarili, huminga ka ng malalim. O kaya, tingnan mo sa ibang anggulo, totoong ganoon ba talaga? Ang pagmamahal mo kay Shenye, Hindi mo talaga siya kayang iwan. Siya ang lahat sa akin. 6 na taon na ang nakalipas. sa araw ng kaawan ko, nangyari rin na. Ang gabi ng paglilista ng King Group, lahat ng tao ay nakalimutan ang kaarawan ko, siya lang ang lumapit. At binigyan ako ng isang maliit na keke. Mula noon, Ay umibig na ako sa kanya. Gusto ko siya. Siya lang ang gusto ko. Yuan Qian, samahan mo naman ako, pwede ba? Ang sakit na talaga. Ang lungkot-lungkot ko, samahan mo naman ako, pwede ba?
Ate, wala ako sa labas ngayong gabi. Huwag kang mag-alala, pagkatapos ng gabi na ito, siguradong tutulungan kita. Na makuha si Shenye. Salamat sa pagpunta mo ngayong gabi. Naiparamdam mo sa akin na nasa kalaliman. Ang pakiramdam ng pagmamahal. Ako. Ay iyon na. Ang tinatawagan ninyo ay naka-power off. Ikaw na lang ang meron ako, Kinshen. Bakit mo ako ginaganito? Bakit mo ako ginaganito? Hubarin mo. Miss, dito ba? Hindi mo ba naiintindihan? Sinabi kong hubarin mo. Jiang Sixu. Ang plot, lalong kawili-wili sa mga ebidensyang ito. Kasama ang puso ni Qin Shen. Sapat na para ibagsak ka sa impyerno. Hindi mo ba sinabi noon, ako ay hindi kilalang panganib? Bakit ka lumalapit sa akin? Sa mga nakaraang taon, lahat ng babaeng lumalapit sa akin ay may hangad. Hangad sa pera, hangad sa kapakinabangan, hangad sa isang matatag. At masaganang buhay, ikaw lang ang iba. Ikaw hangad mo ako. Mabuti ka sa akin, mabuti ka kay Tianjian. Minsan, mayroon akong maling akala, marahil kaya. Tayo ang tunay na pamilya. Ang pagdating mo ay nagbigay sa akin ng pag-asa, baka pwede rin akong magkaroon ng isang simple, masayang kinabukasan. Ngunit kung sasabihin ko, ang alam mo tungkol sa akin, ay hindi ang totoo kong ako. E di tatanggapin ko. Hindi ko pinapansin kung naniniwala ka o hindi, maliban sa'yo, ang puso kong ito ay hindi tumibok para sa pangalawang tao. Ngunit si Jiang Sixu ang iyong asawa. Hindi ko talaga siya mahal. 6 na taon na ang nakalilipas, nadroga ako, kaya wala sa sariling kalooban. Isang gabi lang kasama siya, nagkaroon na ng tiyan-tiyan. Palang pala, hindi naman talaga niya sinasadya noon. Sa mga nakaraang taon, mahigpit ako sa sarili ko, hindi ako nakikipagrelasyon sa babae. Para lang hindi na maulit ang ganitong pangyayari. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Mula nang pumanaw ang mga magulang ko, hindi ko na inisip na may magmamahal pa sa akin ng totoo. Pero pasensya na, hindi pa ako ganap na. Nakapapasok kay Jiang Sixu sa malalim na kalagayan. Kailangan kitang gamitin. Ang tagal-tagal mo ng kasal sa pamilya Qin, hindi ka pa rin marunong sumunod sa patakaran. Ang pamilya Qin ay isang pamilyang mayaman sa tradisyon. Hindi ito basta-bastang pamilya. Ang asawa mo, araw-araw sa labas, nagpapakahirap para sa pamilya. Dahil lang hindi ka sinamahan sa kaarawan mo, dito ka na agad tumakbo para magreklamo. Mukhang, sawa ka na sa pagiging ginang ng pamilya Qin. Nay, pasensya na, hindi ko ibig sabihin yon. Huwag mong kalimutan. Ngayong bumagsak ang Jiang, ang buong pamilya ay nakasalalay lang kay Asian. Kung gusto mong makuha ang atensyon ng lalaki, kaysa magselos at magreklamo, mas mabuting mag-focus ka sa mga importanteng bagay. Kung hindi ka makapag-anak ng lalaki, umalis ka na at magbigay daan. Nay, tungkol diyan, kami ni Shenyi ang may plano. Bukod pa riyan, nasa mahalagang yugto pa siya ng kanyang karera, kaya, dahan-dahan muna tayo. Yemi. Hoy. Ikaw pa ang maasar sa akin. Pasensya na, ate. Gusto mo bang mamatay? Ate, huwag kang magalit, tulungan kita. Ang ganda-ganda talaga ni ate, pati paa mo maganda. Kaya naman napangasawa mo si Shenye. Lahat ng babae naiingit sa iyo. Mula kagabi hanggang ngayon, si Shenyi, kahit isang paliwanag, wala siyang ibinigay sa akin. Ano ba talaga ang ibig sabihin niya? Ate, sa ganitong sitwasyon, mas kailangan mong maging matatag. Kung maghihintay pa ako ng ganito, maiinis na talaga ako. Ate, sa ganitong pagkakataon, baka kailangan mong humingi ng tulong sa matatanda ng pamilya Qin. Para magsalita para sa iyo. Walang may gusto sa akin sa pamilya Qin. Kaninang umaga pumunta ako kay Lola. Gusto ko sanang
Humingi ng tulong sa kanya, pero ang sabi niya, kung hindi ko maalagaan ang asawa ko, kasalanan ko raw at pinapabuntis pa ako ulit. Hindi ko nga makita mukha ni Shani. Paano ako mabubuntis? Baka gusto ka lang talagang pagbuntisin ni Lola Kin para magkaanak ng lalaki. Paano mo nalaman? Kung ganon, mahirap na iyon. Kung ang iniisip ni Lola Kin ay ang bata. Paano kung yung babae sa labas ni Shenye? Ate, ako ang nagsalita ng labis, pasensya na. Magpatuloy ka. Kung yung babae sa labas ang maunang manganak ng anak na lalaki, Hindi ba si Ginang Kin ang magiging Yuan Kian? Mukhang masyado kitang pinalalaki sa araw-araw, hanggang sa anong klaseng salita? Ang kaya mong sabihin. Ate, alam kong magagalit ka sa mga sinasabi ko. Pero para ito sa ikabubuti mo, kaya kailangan kong sabihin. Ang pinakamahalaga ngayon ay alamin ang kalagayan ni Ishen. Magpatuloy ka. Sa totoo lang, madali lang malaman kung nagluloko ang isang lalaki. Obserbahan lang ng mabuti. Ganito lang. Madalas nakakalimutan ng mga lalaking nagluloko ang kanilang madidilim na code. Baka may maiwang buhok ng kabit. At sa sasakyan, baka biglang may lumitaw. Nagamit ng babae. Miss na miss kita. Miss na miss kita rin. Ang pag-ibig ay parang ubo, hindi mo maitatago. Kapag umibig ang isang lalaki, ang hindi mapigilang kaligayahan. Ang unang magtatraydor sa kanila. Ate, okay ka lang ba? Ji-Shen. May iba na talaga siyang babae. Ate, naiintindihan ko talaga ang nararamdaman mo. Mukhang maganda ang buhay sa pagsasama ng mayayaman, pero ang totoo, may mga sakit na. Hindi naiintindihan ng mga ordinaryong tao. Para maging matatag, kailangan magkaugnay ang interes, o kaya ay O kaya ano? makinig kay Ginang, mag-anak ulit kayo. Hindi dahil ayaw ko, kundi hindi ko kaya. Hindi kaya. Ano ang ibig sabihin niyan? Huwag kang magtanong ng mga bagay na hindi mo dapat itanong. Hindi kaya. Sino yung nasa likod ni Jayang Sixu? Bakit hindi ko pa siya nakikita dati? Dr. Batuo, palagi akong naniniwala sa kakayahan mo. Basta magamot ang aking infertility, kahit magkano ang gusto mo. Sabihin mo lang. Binibining Jiang. Ang iyong kondisyon ay congenital, at saka, huli na ang panahon para sa pinakamabisang paggamot, baka, mahirap makamit ang gusto mong resulta. Sa paglalakbay ko bilang Jiang Sichui hanggang ngayon, bawat hakbang ay planado, pero natalo pa rin ang mahinang tiyan ko. Kung hindi noon, ginamit ko si Jiang Sining, at nanganak ng Qin Chan Chan, ang batang yan. Baka hindi pa ako nakapasok sa pamilya Qin. Buhay pala ang anak ko. Si Tai Antian pala ang anak ko. Salamat sa katangahan mo, Jayang Sixu. Nanalaman ko ang katotohanan. Huwag kang magmadali. Unti-unti kong gagantihan ka. Chen, gustong-gusto kitang yakapin, anak. Sana ang saya at ganda mong yan ay nasa harap ko. Pero masyadong delikado ngayon. Isang mali, sunod-sunod na. Hintayin mo lang ako, anak.
Dok Batuo, saan ka naglibot nitong mga araw? Di kaya nakalimutan mo na ako. Nandito pa ako. Dok Batuo, matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Bigyan mo naman ng oras. Inom tayo. Huwag magmadali, nakakasawa kung inom lang. Subukan natin ang mas nakaka-excite. Sige. Ano gusto mong laro, yun ang lalaruin natin. Tingi, kapag nanalo ka, sa iyo ang perang to. Pero kapag natalo ka, Dok Batuo, kailangan mong tanggapin ang isang kondisyon ko. Anong kondisyon? Pagkatapos ng laban, sasabihin ko. Ano, Dok Batuo, di kaya natatakot ka? Deal na. Last card na lang, Dok Batuo. Malaki o maliit? Siyempre, maliit. Pasensya na, Dok Batuo. Talo ka. Dapat mong tuparin ang pangako mo. Ano ang gusto mo? Gusto ko ang medical report ni Jiang Sixu. Ang lakas ng loob mo, Jiang Sitsu. Kung hindi ipinadala sa akin ito, hindi ko malalaman na mayroon pala sa pamilya. Di kayang mag-anak. Kaya pala noon, puro dahilan. Kung di ka kayang magkaanak, umalis ka na. Nan, may nagkakalat ng sismis tungkol sa akin. Huwag kang maniwala sa kanila. Huwag kang maniwala sa kanila. Bata pa ako, malusog pa. Paano ako magiging bawg? At saka, si Chan ay anak ko, di ba? Walang paliwanag. Resulta lang ang kailangan ko. Sa loob ng 1 buwan, kung hindi ka pa rin buntis. Papahiwalayin kita kay Shen. Jiang Sixu, hindi ko alam kung nasisiyahan ka sa regalong ito. Yuan Qian, nasaan ka? Ate, anong ginagawa mo? May sikreto akong sasabihin sa iyo. Kung isisiwalat mo, papatayin kita. Huwag kang mag-alala, ate. Hindi ko talaga ito sasabihin. Kung hindi ka naniniwala, patayin mo na ako ngayon. Hindi na ako maaring makaanak. Pero kailangan kong mabuntis sa loob ng 1 buwan, kung hindi. Mawawala na talaga si Shen sa akin. Ate, may solusyon pa naman. Totoo ba? Maghanap ka ng taong pinagkakatiwalaan mo para magbuntis para sa iyo. Isipin mo, kahit iba ang nagbuntis, ang bata ay magiging sa iyo. Kapag naitatago na ang iyong posisyon sa pamilya Kin, bigyan mo na lang ng pera at paalisin. Mukhang magandang ideya. Pero saan ako makakahanap ng kamang tao? Ikaw mismo ang... Ako, hindi pwede, 8. Asawa ako ni Sinian. Kaya nga ikaw ang pinakamainam. Dahil nga, asawa ka ng iba, kaya hindi ako nag-aalala. Kung bata at single ang pipiliin ko, baka magkaroon pa ng interest kay Shen. Hindi pwede, 8. Ate, hindi ito tungkol sa pera. Sinabi mo noon na maalala mo ang utang na loob sa akin. Nagagawin mo ang lahat para sa akin. Yuan Qian, kung tutulungan mo ako ngayon, ikaw man o si Sinian, utulungan ko kayong umasenso. Mahal, hanggang ngayon ka pa nagtatrabaho.
Magpahinga ka na. Anong nangyayari? Ang init. Jiang Sixue, bakit ka nandito? Lumabas ka. Kung hindi mo ilalabas yan, mamamatay ka. Kian. Bakit ka nandito? Pinapunta ako ni Jiang Sixue. Pinapunta ka ni Jiang Sixue. Bakit niya ginawa yon? Gusto niya magkaanak tayo. Ano sa tingin mo? Parang nakita na kita dati. Saan kaya ako nakita ni Shenye? 6 na taon na ang nakalipas, pumunta ka ba sa Liu Baiju? Hindi, bakit? Noong panahon na yon, may nakilala ako. Anong klaseng tao? Isang taong nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Sa kanya, may amoy na katulad sa'yo. Nandiyan si Kinshen, huwag niyo siyang takasan. Hulihin siya. Tumigil ka. Nandiyan, hulihin, huwag tumakbo. Tumigil ka. Ang bulaklak ko. Kung ayaw mong mamatay, tumahimik ka. Nag-isa si Kinshen ngayon, kung hindi natin siya papatayin. Sa hinaharap, tayo ang mamamatay. Habulin. Dumudugo ka. Anong ginagawa mo? Black licorice ito, mabisang pampawala ng sakit at pampatigil ng dugo. Pero, kung mali ang dami, nakamamatay na lason ito. Kahit elepante, mabilis mamamatay. Hindi ako nagbibiro. Aalis na ako. Ito na lang sa'yo, gamitin isang beses sa isang araw, kasing laki ng gisantes. Gagaling ka sa loob ng 1 linggo. Kaya pala, siya yung tinulungan ko noon. Kaya pala, kapalit lang ako ng babaeng yon. Matagal na akong hindi nakakita sa kanya. Sa puso ko, ikaw lang ang natatangi. Lanado ang bawat hakbang ko, sinadya kitang akitin. Karapat dapat ba akong makatanggap ng tunay niyang pagmamahal? Hindi mahalaga ang nakaraan, ang mahalaga, ang taong kasama mo ngayon. Ako, Anong tawag mo sa akin? Shenny, Pangalanan mo ako. Kinshen, Tawagin mo akong Ashen. Ashen, kailangan ko nang umalis. Sabihin mo sa akin. Bakit ginawa yun? Gusto niya akong magkaanak sa'yo. Gusto naman ng Sikin na magkaroon ulit ng anak na lalaki si Jiang Sixue. Pero hindi siya mabuntis. Kaya ako ang nilapitan niya. Kahit hindi siya mabuntis. Bakit ikaw pa ang kailangan? Siguro, iniisip niya na may asawa na ako. Kaya wala akong masamang balak sa iyo. Kaya ako ang hinanap niya. Kaya sa akin ba? May balak ka. Ashen, mali ang tanong mo. Maraming kasalanan si Jiang Sixue.
Pero ang pagpili sa'yo, tama yon. Yuan Qian. Sana magkaanak tayo. Tapos, Samahan mo ako, alagaan kita. Habang buhay. Shen. Huwag kang maging mabait sa akin. Dahil ginagamit lang kita. Sasaktan kita, sigurado. Nagtagumpay ba kayo kagabi? Walang nakaalam? Huwag kang mag-alala, ate. Sinunod ko ang utos mo kagabi. Tinakpan ko ang mata ni Shen. Sa kanya. Ikaw ang kasama niya. Hindi, ate. Simula noon, inaalagaan mo kami ni Sinyan. Kaya ang pagtulong sa iyo, responsibilidad ko. Ayaw ko ng pera. Matapat ka pala. Pero, ate, mukhang maputla ka, namumula ang mata. Okay ka lang ba kagabi? Kagabi, malakas ang hangin. Maingay ang bintana. Kaya hindi ako makatulog. Si Shen, mabait siya sa akin. Kaya kagabi. Dahil lang sa gamot, okay lang. Sige. Ano ba? Baka sobra ang ginawa kagabi. Pasensya na, ate. Ang ibig kong sabihin, masyadong malakas ang gamot na ibinigay mo. Kaya si Shen parang hayop na humarap sa akin. Kayong dalawa. Kagabi, ilang beses. 1, 2, 5, sige na, ayoko nang makinig. Ate, sandali lang, pupunta muna ako sa si. Masakit talaga ang tiyan ko. Shenyi. Bakit mas gusto mo pang hawakan ang isang estranghero kaysa sa akin? Shenyi, 8. Palagi namang seryoso at hindi palatawa si Shenyi. Bakit kay Yuan Qian lang siya napakalambing? Inat ka. Salamat, Shenye. Wala yon. Nadulas lang naman siya. Bakit mo siya pinapansin? Sinabihan mo pa siyang mag-ingat. Baka naman. Honey. Honey, nandyan ka ba? Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi niya ako kayang ipagkanulo. Hindi niya ako kayang ipagkanulo. Miss, buntis ka. Ano ang plano mo? Gusto kong ipanganak ang bata. Nahulog ka na ba kay Qin Shen? Sa puso ko. Ikaw lang ang espesyal. Ipanganak mo ang anak natin. Tapos, Samahan mo ako at aalagaan kita. Habang buhay. hindi ko alam pero kami niya. Parang itong magkadugtong na Jade. Nailigtas ko siya at iniligtas din niya ako. Kapag pinipilit kong ihiwalay, lalo lang kaming nagkakadugtong. Miss, kung talagang gusto mo siya, subukan mo munang magpahinga. Mag-iwala ka sa kanya kahit isang beses lang. Hindi pa ito ang tamang panahon. Matagal na tayong nakikipaglaban kay Jiang Sixoy. Oras na para tapusin ito. Yuan Qian, Yuan Qian.
Jan 6 magdiborsyo na tayo. Pagod na ako. Hindi, Honey, mahal pa kita. Hindi pwede tayong magdiborsyo. Pero hindi na kita mahal o kaya naman. Hindi kita minahal kahit kailan. Impossible. Kung hindi mo ako mahal, sino pa ang mamahalin mo? Jayang 6 ako ay. Buntis ako sa anak ni Shenye. Pagkatapos ng hiwalayan ninyo, ako na ang babaeng may-ari ng bahay na ito. Jayang 6 umalis ka na. Layas. Baligtad ang mga panaginip. Jiang Sitsi. Ay nakuha mo sa pamamagitan ng pagsusugal ng lahat. Hindi mo dapat mawala. Hindi mo dapat mawala. At hindi ka talaga mawawalan. Ate, ano nang nangyari? Ang pangit ng mukha mo. Sa wakas, tapos na. Sa wakas, natapos na ang lahat ng ito. Pirmahan mo ang kasunduang ito at sayo na ang pera. Ayaw ko ng pirmahan. Ano nang ibig mong sabihin? Kung pipirmahan ko ang kontratang ito, makakakuha lang ako ng 5 milyon. Pero kung hindi ko pipirmahan, makukuha ko pa ng higit. Kulang ba? Sabihin mo lang kung magkano, ibibigay ko. Kulang pa rin. Yuan Qian, sabihin mo sa akin. Basta pumirma ka, ibibigay ko ang lahat sayo. Hindi lang pera ang gusto ko. Ano pa ang gusto mo? Ang gusto ko ay ang pagkakakilanlan bilang biyena ng pamilya Qin. Yuan Qian, hinampas mo ako. Ate, noong ibinigay mo sa akin ang asawa mo. Walang pumilit sa'yo, bakit hindi mo naisip na magkakaganito? Yuan Qian, puta ka. Nagtaksil ka pa sa pamilya. Hindi ka palalampasin ni Sinyan. Eh ano naman? Sasagipin ako ng shenye mo. Hindi naman mahilig sa babae si Shenyi. Nung gabing iyon, droga lang ang nagdala. Akala mo ba, tunay ang pagmamahal niya sa'yo? Pakitang tao lang yan. Pero kagabi, sinabi niya mismo sa akin. Mahal niya ako. Hindi ordinaryong tao si Shenyi, may dala siyang kapakanan at dangal ng pamilya. Ang mga nakatatanda sa pamilya Qin ay hindi tatanggap ng babae na hindi kilala ang pinanggalingan. Pero sa tingin ko, mas mahalaga ako kaysa sa'yo para sa kanila. Nagkaanak ako kay Shenyi, si Chan Chan, at nasa likod ko ang buong Jiang Group. Anong maipagmamalaki mo kumpara sa akin? Naalala ko si Lola Qin. Gusto ko talaga ng isang apo. Tinanong ko na ang doktor, lalaki ang nasa tiyan ko. Mabuti, kung kaya kong ipagdalantaw ka nitong kasalanan. Kaya ko ring ipawala ito. Ingat. Sinyan, ng babae ang asawa mo. Nagdalantaw siya sa iba, huwag mo siyang patawarin. Hindi ko hahayaang saktan mo siya. Hindi mo ba naiintindihan? Ng babae siya. Anuman ang gawin niya, desisyon niya iyon. Anuman ang mangyari, susuportahan ko siya, ipagtatanggol siya. Masaya na ako nang pinili niya akong maging asawa. At makatulong sa kanya. Sinian, salamat. Kahit asawa, Pek. Tao, palayasin ninyo ang dalawang baliw na ito. Tao, Huwag nang mag-aksaya ng lakas, walang darating.
Akala mo ba, ikaw pa rin ang manugang ng pamilya Qin? Gusto mong magpakasal sa pamilya Qin, maging may bahay. Mabuti. Tingnan natin kung sang-ayon ang mga matatanda ng pamilya Qin. Yuan Qian. Bago ka pumasok sa pintuang ito, may pagkakataon ka pang magbago. Kung alam mong nagkamali ka, maaari kitang patawarin. Jiang Sichui, lalo kang nawawalan ng kakayahan. Hindi mo kayang ayusin ang babae ni Ashen sa labas. Nangahas ka pang dalhi siya sa harap ko. Nanay, iba ito. Walang kwenta, isa na namang hamak na damo. Sabihin mo, paano ka titigil sa pagpapahirap kay Ashen? Ginang Qin, tanungin ninyo ang anak ninyo. Ano ito? Ginang Qin, magiging lola na kayo. Halika, umupo ka. Alam ba ito ni Ashen? Nagdalantaw ka na, huwag kang magpalibot-libot. Paano kung may mangyari? Lalo na huwag kang makisama sa malas na babaeng iyon. Walang magandang mangyayari. Nanay, ako ang asawa ni Shen. Sinabi ko na, kung hindi ka makapag-anak ng lalaki, maghihiwalay kayo ni Ashen. Mabuti, madali ang diborsyo, pero hindi ba kayo natatakot? Nabawiin ng Jiang Group ang puhunan. Sigurado ka bang sa iyo pa rin ang Jiang Group? Ano ang ibig mong sabihin? Ano? Lahat ng mga espesyalista ng Jiang Group ay sabay-sabay na lumipat. Pinapakain at inaalagaan ng Jiang ang mga matatanda. Nag-trador pa sila sa akin. Ikaw. Walang hiya ka, sinadya mong lumapit sa akin. Para makuha ang tiwala ko, matagal mo na palang plano ito. Sino sa atin ang tunay na walang hiya? Nay, pek ito, gawa lang ito. Ni Yuan Qian gamit ang software. Huwag kang maniwala sa kanya, mahal na mahal ko si Shen. Hindi ko magagawa na magtaksil sa kanya. Talaga? Jun pa, ang nangyari ngayon. Huwag mong sasabihin kay Shen, kung hindi papatayin kita. Kung ayaw mo akong pabutihin ni Yuan Qian, hindi ka rin mabubuhay. Tama na, hindi ka ba nahihiya? Jiang Sichui, hindi ka lang baog, kundi pati mandaraya ka pa. Umalis ka na sa Qin, sige. Kung wala kayong puso, huwag kang magtaka kung ngalarin akong awa. Nay, palagi mo nang gusto si Chantian. Mula ngayon, hindi mo na siya makikita. Jiang Sichui, si Chanchan ay dugo at laman ng Qin. Kahit umalis ka, hindi mo siya madadala. Jiang Sichui, ang yan ni Chanchan at sa akin ay 99.9% na magkatugma. Ako ang tunay na ina ni Chanchan. Tita Yuan. Ikaw pala ang nanay ko. Masaya si Tiantian. Miss na miss kita, Tiantian. Huwag kang umiyak. Ikaw si Jiang Sining. Jiang Sichui, walang hiya ka. Ang tagal mo kaming niloloko ng pamilyang Qin. Nay, pwedeng fake ang yan report, huwag kang maloko ng iba. Tian, pumasok ka muna sa kwarto. Maglaro ka muna, susunod ako sa iyo, okay? Jiang Sichui, kung hindi ka naniniwala, pwede kong dalhin si Tianchen. Para sa city test, kaya mo ba? Impossible. Imposibleng impossible. Siya, patay na noong 5 taon, nakita ko siyang mamatay. Ganito. Kung gayon, isipin mo na lang akong multong galing sa impyerno. Na nandito para kunin ang buhay mo. Paano kaya? Ang tagal-tagal natin hindi nakita, aking mabuting ate. Noong nakaraang 2 araw, nanaginip sila mama at papa sa akin. Sabi nila, miss na nila kayo. Nagpupumilit silang makita ka. Naiintindihan ko na. Lahat naiintindihan ko na. Jiang Sining, sinadya mong lumapit sa akin. Para sirain ako. At wasakin ang lahat ng pag-aari ko. Ngunit ang mga iyon talagang akin ang lahat. 5 taon na ang nakalilipas. Ang kasunduan sa pag-aasawa sa pamilya Qin ay akin. Ang Jiangxi Pharmaceuticals ay akin. Ang pagmamahal ni mama at papa. Dapat talaga akin din.
Ang kasalukuyang masaya at ganap mong buhay. Dapat lahat ay akin. Jiang Sixue sa iyo kailanman. Hindi ito paghihiganti. Pagkuha lang ng lahat ng nararapat sa akin. Yuan Qian, papakasalan kita. Shen Yi. Nahanap na ang nakaraang impormasyon ni Yuan Qian. Jiang Sining, 5 taon na ang nakalilipas. Si Jiang Sining, ang panganay na anak na babae ng pamilya Jiang, ay pinagmalupitan ng ampon na si Jiang Sitsui. At mula noon ay nawala na. Hindi nagtagal, si Jiang Sitsui ay nanganak kay Binibining Tianchan. Ang napakakilala bilang panganay na anak ng babae ng pamilya upang makapag-asawa sa inyo. Si Jiang Sining naman ay nagpa-plastic surgery. At naging si Yuan Qian ngayon. Ang bulaklak ko. Ito ay black licorice. Mahusay ito sa pag-alis ng sakit at pagpigil ng pagdurugo. kaya pala siya ang tumulong sa akin noon. At siya rin ang dapat kong pakasalan. Hindi tayo nagmamahalan ng huli, kundi nagkita muli. Jiang Sining, ang hindi ko makuha. Huwag mo ring asahan na makuha. Mamatay ka na. Huni, okay ka lang. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Dalhin siya palayo. Huwag nang makapasok sa pamilya Qin kailanman. Kinshen, tingnan mong mabuti. Ang babaeng ito sa harap mo. Ginagatasan ka niya, lahat yon para makiganti sa akin. Akala mo ba talagang mahal ka niya? Hindi, hindi niya mahal. Alam ko, Kung alam mo, bakit patuloy kang nagpapakabulag? Jiang Sixue. Salamat. Kung hindi siya naghanap sa iyo para makiganti, hindi ko sana siya nakilala. Magagamit niya ako. Masaya na ako. Kung mahal niya ako o hindi, problema na niya yun. Dahil sa puso ko, mahal ko siya. Siya lang ang mahal ko. Bakit? Bakit si Jiang Sining? Laging mayroon ng lahat, samantalang ako, lahat nawawala sa kin? Dahil hindi ko kailanman inisip manakit ng iba. At wala akong ginawang labag sa konsensya. Jiang Sixue. Yan ang kapalit ng ginawa mo. Ningning, Ningning, pakiusap, tulungan mo ako. Sa ugali ni Shani, kung hindi mo ko tutulungan, hindi ako mabubuhay hanggang ngayong araw. Isipin mo, magkasama tayong lumaki. Ako ang panganay mong kapatid. Tulungan mo ako, pwede ba? Para sa mga magulang natin. Para sa kanila. CJ. Ningning, ano ibig mong sabihin? Gusto mong mabuhay? Sige, magsisi ka sa ating mga magulang. Sabihin mo isa-isa ang masasamang ginawa mo. Lahat ng yun. Tingnan natin kung papatawarin ka nila. Sage. Karapat dapat akong mamatay. Hindi ko dapat. Para makuha ang yaman ng Jiang family. Inatay ang mga magulang na nag-alaga sa kin. Dapat akong mamatay. Hindi ko dapat. Para makapag-asawa sa kin family, ako mismo ang naglagay ng gamot. Pinagbintangan ang kapatid ko. Lalong hindi ko dapat nagsinungaling. Ninakaw ang anak niya. Dapat akong mamatay. Dapat akong mamatay. Dapat akong mamatay. Huli na. Hindi kita patatawarin. Hindi rin patatawarin ng mga magulang natin. Huwag kang matakot, nandito ako. Ashen. Ilabas mo siya. Opo. Alice. Hindi. Hindi. Salamat sa inyong lahat sa pag-aalaga sa kin nitong nakaraang panahon. Kailangan ko nang umalis. Oh, si Irong. Pakibigay mo ito kay Ishen para sa kin. Alis ka na lang ba ng ganyan? Bakit hindi mo sinabi sa kanya ng hapan? Eke ang pangalan ko, eke ang pagkakakilanlan ko, kahit ako noong una. Ang pagpasok ko sa bulwagan ay para lang gamitin siya. Ngayon tapos na ang lahat. Itong mga hindi totoo na bagay. Dapat na silang mawala kasama nito. Yuan Qian, sino ang pumayag na umalis ka? Gusto mo lang talagang iwan ako, tama ba? Shen, pumunta ako. Noong simula pa lang, tinago ko na ang katotohanan, baka ako na minahal mo. Hindi naman totoo. Ako. Hindi ko karapat-dapat ito. Sa toso lang, kapag natahimik ka, isipin mo. Hindi mo talaga ako mahal. Nalinlang ka lang ng panlabas na anyo at kasinungalingan.
Tanga. Kahit na peke ngayon ang lahat. Paano naman 6 na taon na ang nakalipas? 6 na taon na ang nakalipas, ikaw ang nagligtas sa akin. Tama ba? Ikaw nga ang taong hinahanap ko. Sinabi mo noon, ang black licorice ay may ibang pangalan, hindi malimutan. Tama nga ang hula ko, hindi talaga kita malimutan. Mahal mo ba ako? Ako. May lakas ka pa bang makipaglaro sa akin ng isang beses? Kung manalo ako, mananatili ka. Kung ikaw ang manalo, irerespeto ko ang desisyon mo. Kung kaya kong mula sa magkakamulong baraha, makuha ang Joker. Ako ang panalo kung hindi. Ikaw ang panalo. Gusto mo bang ako ang manalo? Ashen. Buksan mo na ang baraha. Binabati kita. Ikaw ang nanalo. Kahit ako ang nanalo. Pero handa akong talo para sa'yo. Yuan Qian. Ang desisyon sa pagitan nating dalawa. Hindi kailanman nasa aking kamay. Nasa iyong kamay. Gawin mo ang sarili mo. Mamuhay ka sa buhay na gusto mo, mahalin mo ang taong gusto mong mahalin. Kahit na nandito ako o wala. Ikaw ang taong gusto kong mahalin. Kumusta, Ed? Nanay, tulong. Nagrebelde si tatay. Chen. Miss na miss kita ngayon. Aga-aga gusto ko nang pumunta dito. Pero ikinulong ako ni tatay sa bahay kung hindi dahil sa pagtakas ko sa bintana, nasa ilalim pa rin ako ng kanyang malupit na kamay. Tian, ang sama mo. Kumusta, Lolo Shen? Tian, ang sama mo. Nakahas ka pang magsumbong. Honey, ano na naman ang drama ngayon? Tignan mo, nagtatrabaho ka ng 12 oras araw-araw. Natutulog ng 8 oras, 4 oras na lang ang natitira para sa akin. Bukod pa sa mga oras na yun, kasama mo pa si Bunso at si Tian. Nanay ko siya. Kung ayaw mo, hanap kang sarili mong nanay. Asawa ko pa rin siya. Honey, pero hindi mo naman dapat. Ikulong si Tian. Eh kasi naman, abala ako sa gawaing bahay. Kaya ikinulong ko siya para patas lang. Baka kasi magtago siya para makasama ka. Baka mas mahaba pa ang oras niya sa'yo kaysa sa akin. Tara na, uwi na tayo. Kung wala na ako sa bahay na ito, ay magkakagyara, edi magbabakasyon na lang ako ngayon. Tara, lumabas tayo. Ang galing. Tatay, ang galing ng plano mo. Ha! Isang araw lang naman, okay lang. Tara, magbonding tayong mag-anak. Tara na. Mahal ko kayo, tatay, nanay. Huwag tayong maghihiwalay kailanman.